The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Some Greeks who had come to worship at the Passover feast came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, and asked him, "Sir, we would like to see Jesus." Philip went and told Andrew. Then Andrew and Philip went and told Jesus. Jesus answered them, "The hour has come for the Son of Man to be glorified. Amen, amen, I say to you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. For whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will preserve it for eternal life. Whoever serves me must follow me, and where I am, there also will my servant be. The Father will honor whoever serves me. I am troubled now, yet what should I say? Father, save me from this hour? But it was for this purpose that I came to this hour. Father, glorify your name." Then a voice came from the heavens, "I have glorified it, and I will glorify it again." The crowd there heard it and said it was thunder. But others said, "An angel has spoken to him." And Jesus answered and said, "This voice did not come for my sake, but for yours. Now is the time of judgment on this world. Now the ruler of this world will be driven out. And when I am lifted up from the earth, I will draw everyone to myself." He said this, indicating the kind of death he would die. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Be seated for the homily. Fifth Sunday sang Kwaresma, kaginatabunan ang mga imahin. Agun mag-remind sa tao sang fasting sang eyes, custody of the eyes. Kikalabanan sang tentasyon, nagasulod paagi sa senses, ilabinagid sa mata, sa dulunggan, sa touch, external senses. That's why ang preparasyon sang Kwaresma para sa Paschal Mystery Celebration, namely Holy Thursday, Good Friday, and Saturday and Easter Sunday, mangin worthy kita to celebrate the central mystery of our life. Tungod kay ginamat-amat naton, focus ang aton atensyon sa sining mystery. Ginreduce naton ang music, ginreduce naton ang dekorasyon nga wala anay isang bulak, puro lang dahon, iban sina mga siit. Meaning to say, dryness. Wala sang spring, wala flowers. So makita ninyo. That's why gina-discourage ang mga big celebrations like kasal, kagunano dira sa sulod sang Kwaresma. Hindi ka magpakasal dira, pero kung magpakasal ka sa sulod sang Kwaresma, reduce ang imo dekorasyon, kagang imo celebration bilang Katoliko, para nga makafocus ka sa celebration sa Holy Week, kag mag-restart na kita sang dako nga celebration sa Domingo sang pagkabanhaw. So dira may music, dira may lights, dira may damo nga dekorasyon, nagasiga na ang mga sa altar, sa mga santos, wala na sang tabon. Tungod amo na ang proper season para sa rejoicing.
Kita gani, hindi ka kasadya kung may patay. May patay sa lula mo kasi nadyakin mo yan. Amo man na sa aton, in relation sa aton faith, may proper seasons, proper activities, suno sa liturgical celebration naton. So ara nagapasulod na kita sa passion, death of our Lord Jesus Christ, and therefore reduce ang aton nga sadya, aton dekorasyon, aton music, tanan focus amat-amat sa selebrasyon sa aton Ginoong Hesukristo. May mga piyesta nga nasulod sa Kwaresma like Saint Joseph, di gina-dispense kita sina kay Solemnity of Saint Joseph. Pero wala kita ga-dispense ang aton kaugalingon, nagakulat kita sang dispensation sang aton ecclesiastical authorities. So amoy na ang spirit sang Lent, that's why violet. Violet man sa Advent, pero ang violet sa Advent, medyo lusaw. Okay? Ang violet sa Lent, medyo dark ang violet. Kay tungod sa Advent, hope nga violet. Ang sa Lent, subong nga violet is renunciation, fasting and abstinence. Amo na iya ang meaning sang violet sa Lent. Sorrow for sins, penance, confession, retreat and recollection. So bisan ang color, naga-praise sa Diyos, naga-worship sa Diyos. Wala sang bagay sa kalibutan nga hindi maka-worship sa Diyos. Even the colors, naga-worship sa Diyos. Green, ordinary life. Red, martyrs, celebrations ng martyrs. Holy Spirit is red, fire. Jesus Christ, of course, is white. The Blessed Virgin Mary, of course, is white. And then, ginaalaw man ang black or violet sa patay, pero wala na kita gasuksok sang black iya nga, violet na lang. Kung kaisa may twice a year nga gawa nga rosacea, pink. Amo na sa part sang Advent, may pink nga dekorasyon, vestment. Kag last Sunday, I think, pink man sa season of Lent. Okay. Pink tungod kay gasignal na nga, sobra na kita sa tunga ang preparasyon. Amo nang naminsang pink. Kung 4 ka Sundays, ika-3rd Sunday, pink na kay nagasignal na preparar na kamo, last Sunday nang sa sunod. Daw mo nang ginasignal sa Dios. Kay kung kaisa ang Katoliko, madamo nga Katoliko, wala pasapayan ang preparasyon. Preparasyon sa kasal, grabe gid. Preparasyon sa bunyag, grabe gid. Pero preparasyon gani sa passion, death of our Lord Jesus Christ, daw nagalabay lang, wala gina seryoso. Nga amo ng central mystery sang aton faith. So gina-remind kita subong sa mga visuals, mula sang dekorasyon na tabunan, kagbisan pa sa mga sounds, nga wala sang gloria, wala sang Pag-abot na sa Holy Week, stop na ang bagting sang lingganay, labi na gid sa Huwebes Santo. Madumduman ninyo, wala tala-tala, kawayan o kahoy ang ginagamit. Ano ina? Fasting of the ears. So ginapastop ang brass nga bagting, na-stop na da. Kay mabalik ina sa Sabado sang gabi sa Gloria. Kung mag-intone ang pari, Gloria in excelsis Deo, glory to God in the highest. Nga amo ini, tungod ang patterns ang kabuhi naton si Christ. Kristiyano kita, gani ang pattern, ang model sang aton kabuhi si Christ. So kung magtahi kamo, may pattern kamo. Maghimo kamo building, may patterns kamo. Maghimo kamo tinapay, may patterns kamo. Maghimo kamo Tupperware, may patterns kamo. Pattern. Kaya gina-reproduce kita bilang images of God. Kag may pattern siya, si Jesus Christ. Perfect model. The way we talk, the way we forgive, the way we worship, the way we manage our sufferings, our difficulties. Mean to say, wala kita ginpabayaan sang Dios. Gintagaan niya kita sang pattern. Kay Diyos man na siya, Father. Diyos siya nga nahimo nga tao. Perfect God, perfect man.
O galing, ang hindi lang natin masunod kay Christ iya, nga wala siya sang sala. Kita ya may sala. Pero gintagaan man kita sang grasya. Wala kita ginpabayaan sa sala ta. Kay ginhatag yaman ang iya kabuhi para may strength kita pangontra sa sala. So that's why may pattern siya. Kaginang strength nga ina, grace nga ina, ma-receive mo ina sa 7 sacraments. That's why kadto ka mo sa 7 sacraments. Kay dira nyo mabaton ang grasya nga Diyos nun. Bunyag, confession, komunyon, direkta na nga ginahatag sa imo. Amo nang gintukod ni Jesus Christ nga ibilin nga alagyan sang grasya nga Dios nun. Ginapacilitate sang pari, ginahatag sang pari kag simbahan, pero batunon mo para may grasya ka nga espirituhanon. Lastly, ti ano ang principle nga gintudlo sa aton sang gospel? Una, the principle of renunciation. Ang aton kabuhi bilang sumulunod ni Kristo, hindi ka makasunod kay Kristo kung wala ka sang renunciation sang imo kabuhi. Ang kalibutan nagasiling lagsa ang kabuhi. Si Jesus nagasiling, no, ihalad ang kabuhi mo para sa iban. Kay hambalya, unless the grain of wheat falls into the ground and dies, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. That's why ang mga evangelizers, mga pari, mga leaders, religious, kung hindi ka mapatay sa imo sala, hindi magnami imo parokya, hindi magnami ang imo organisasyon, hindi maglambo ang imo ministry. Kaya amo ining principle nga ginambal ni Kristo niya para magdamo ang tawo sa parokya o magdamo magtuo sa Dios, ang pari may mapatay sa iya. Kay halin sa iya kamatayon, sa iya pride, sa iya comfort seeking, dira ma-produce ang damo nga bunga. Di siya mag-produce kung damo imo construction, damo hindi. Temporaryo lang na. Pero kung ang pari, self-sacrificing, nagaserbisyo, ready mapatay sa iya comfort, nagaproduce siya sang damo nga parokyanos. Asosasyon na mo man na, kung ang leader mo, hindi willing mapatay, so to say, hindi siya mag-sacrifice, malaptay mo ang members. That's why delikado mangin leader. Kay ang call sang leadership is death. May mga leaders nga hindi willing mapatay. That's why gagamo kita kay hindi ni sila yung leader nga nami. Sila ya gusto mabuhi, ready sila magpatay sa iban. That's the worldly principle. Pero ang kay Christ nga principle, kung gusto mo mag-produce sang damo nga holiness, ikaw nga leader, be ready kay may demand sa imo. You will die sa imo pride kag sa imo selfishness. Unless the grain of wheat falls into the ground and dies, it remains but a single grain. But if it dies, it produces much fruit. That's the principle sa pagka-Kristiyano. That's why kung kaisa nagasiling kita, paano nga gadyutay ang tao sa parokyaman? Nagadyutay ang tao magatuo sa Dios? Balik na sa amon. May mga pari, bala ka may mga leader, kag obispo. We were willing to die to themselves to produce fruit. Notisahan ko na sa mga asosasyon, basta asosasyon nga sacrificing, ready ang mga members, mag-forgo some comfort for the sake of holiness, for the sake of worship, gagrow sila.
Pero ang asosasyon, ang ginapili nila, comfort. Comfort. Reklamo sa muni, umamon na. Dugay-dugay, wala na sila. Di sila magdamo. Di sila katiner. Ang nag-sustain sa ila, hindi ang Holy Spirit. Ang nag-sustain sa ila, need nila. Kag masatisfy na gani ang need, hindi na sila masustain, tapos na. So amuning ginasunod sa aton Ginoo. That's why, bisan sa balay, kung gusto mo masustain ang holiness ng imo kabataan, may sakripisyohon kag kay ikaw leader, willing ka bala sina. Nagkadto sila kay Jesus, Greeks, kagambal ni Philip, Lord, may nagapangita sa imo to, mga Griego. Hambal nila, we would like to see Jesus. Hambal ni Jesus, niya sabta sila to. Hindi seeing, kundi serving. Damo gusto makita si Jesus, pero hindi gusto mag-serve. Hindi gusto mag-sacrifice. Damo nagapangwarta kay Jesus. Wala, may mga movies parte kay Jesus, millions. Mga pictures ni Jesus, seeing Jesus. Seeing lang. Music pati kay Jesus, anuman, nagabuman. Pero it's just seeing. Hambal yan, no? Hambal ang Grego. Ang Griego ya, seeing. Seeing lang. Ano lang, yung Dias lang. Hambal ni Jesus, no? Kung gusto mo magsunod sa akin, you have to serve. Siling Yahoo, whoever loves his life loses it. And whoever hates his life in this world will preserve it for eternal life. Whoever serves me, not sees me, serves me, must follow me. And where I am, there also my servant be. The Father will honor whoever serves me. Ang problema sa Katoliko, close ang iya heart kay Jesus. Open ang iya eyes, pero close ang iya heart. I-preach mo gani, ma-close iya heart. Amo ng first problem. So the more you preach, the more you talk about, i-close ang iya heart. Or, may mga Katoliko nga nakabati na sang pulong sang Dios, pero close gihapon ng heart, sa bagay nga hindi magwa ang iya faith. Wala ya gina-witness. Wala ya gina-proclaim. So duha problema ta. Tig-ang tagipusoon nga nag-close siya kag hindi kasulod ang teachings ni Christ. O kung tig-a tagipusoon kay nakasulod ng teachings ni Christ, puro hadlok mag-witness. So, may faith nga wala kasulod, pero may faith nga nakasulod, pero wala kagwa. Ang tuntuod niya nga faith, nakasulod, nabaton. Pero magwagid. Corporal works of mercy, worship, love of the church, ministry. Faith niya ma-express gid. Pero kung imo faith, receiving lang, tapos gintago mo, hindi siya ka-produce fruit. Wala mo ginsabog. Gintago mo sa imo, tabungos ang binhi. Ginbaton mong binhi, tapos gintabunan mo to kagin babayan. No, ginhatag na sa imo kay isabog mo na. Kung di mo na pagsabog, hindi na magdamo. Kagamo nang nakita ko sa obstacle sa aton pagtuo. So mayara, close. 17,000 kita diri sa Lapas. Actually, 21,000 kita population. So no, sa 2015 census. 17,000 plus ang Katoliko. That means 84% Katoliko sa 11 barangays. Sa 25 barangays sa La Paz District, 2015 census, 50,000 plus ang tao. O galing kin-divide ang La Paz, 11 na lang aton. Sa 11, 21,000 plus kita diri. Ang pinakadamo, Ireyos. Pinakajutay nga populasyon, Magdalo. So 11 kita. Damo, tabok suba, damo man. Now, sa 21, sa 17,000 nga mga Katoliko, ang gasimba subong, sang una, granting at may pandemic, hindi kakuha 1,000.
1,005. 4 masses na. Nalapit na. Wala ta kabalo ko na nung rason. Iba nagamasakit, nagano na. Pero kung ang parokya gani, hindi mag 10% ang magsimba, hindi na nami. Pilang 10% sang 17,000. Siyempre, 1,700. Wala kita kadangat dira. Subong, may pandemic, 900 lang kita. Mga 9 mo lang na. 4 masses na. Hindi pa na tagalapas. May taga Leganes na, may taga Uton, may taga Diriyo, mga Manduriyaw. Dutang balon, damo pa mapatay sa akon bilang pari. Damo pa isakripisyo ko. Kag ikaw man, damo pa isakripisyo ta to produce much fruit. Buligan ta ni. Reproduce ka mo sang images of God sa inyo kabataan, sa iyo neighbor, sa inyo hinablos. Daladi, kung pwede na sila kag safe, kag healthy sila, pasimbaha. Ara lapad na, ginimo ta na da. Para nga mag-encourage sa tao, nga magsimba. Basta safe lang. Kaya pagkakita sang tao karon nga gutok na kada sa simbahan, sunod Domingo hindi na sila magsimba, niya gutok na to, hindi ako magsimba. So ara ginpahimo na naton para ma-encourage ang tao. Importanteng worship sa aton kabuhi. So muna ang aton sitwasyon, ginhambal ko lang na sa inyo, sitwasyon naton sa lapas, data na yan, kadamo pa sang ulubrahon naton, at least sa aton time. Kaya may masunod man nga pari, to sa iya time lain naman. So sa aton time, buhi pa kita. Munang aton himuon. Faith nga ginbaton. Faith nga ginhatag. Hindi nga faith nga ginbaton kag taguon. Puro way nakaproduce. Amoy ni ang number 1 gauge sang success sang isa ka Katoliko. Kung nakaproduce ka sang one more Catholic antes ka mapatay. Kung Katoliko ka nga binhi, nahulog ka, paghulog mo, namunga ka, 3-5 ka Katoliko sa imo balay. Pero kung Katoliko ka, nga nahulog ka, patay, wala ka produce. That's why ang number 1 gauge na may successful ang imo holiness bilang Katoliko is you produce much fruit. Kag ang fruit sang Katoliko is Katoliko. Produce ang kamatis, talong. Pero ang produce ang Katoliko is another Catholic, more Catholics sa sining kalibutan. Si Jesus, isa ka grain na patay. Nag-produce ang 12. Ang 12 nag-produce ang 72. Ang 72 nag-produce ang 120, etc. Subong, Katoliko nga baptize, 2 billion. Problema naton kung aktibo ina nga klase sang Katoliko. Pero ang data nagasiling sa aton, 2 billions ang Katoliko sa sining kalibutan. Buhi na. Wala pa yan naisip ng makalamatay ng mga Katoliko. Pila na kitaguro ka bilyon. Tugod may isa ka grain nga napatay sa Good Friday once. That is our Lord Jesus Christ. Tama siya ka tinggas nga grain, kag powerful nga grain, na sa paghulog niya sa duta, produced much fruits. Siya ang model, sundon naton. Katoliko ako, ma-produce ako sang Katoliko. Pari ako, antes ako mapatay, mamunga ako sang pila ka bilog nga pari nga paeskwelahon ta. Kay amo ina. Kriminal, nga produce ang kriminal. Kag successful sila kay produce sila sang kriminal. Pero Katoliko, ma-produce ang Katoliko. Kag successful kita nga Katoliko. Amen.